Meron na namang player ang nagsisimulang tumigas ang ulo. Ngayon naman sa Miami Heat, ang sentro na si Kelly Oubre. Dahil sa mga nakaraang game niya, parang nawawala na ng effort sa game itong si Kelly Oubre, lalo na nung versus Boston. Nakapaglaro lang siya noon ng 9 minutes, meron 3 points at 5 rebounds. Pero sa nakaraang games pa, meron siyang 16 minutes noon na based naman kay Coach Erik Spoelstra parang hindi sumusunod sa mga play. Isa din sa mga centerpiece ng Miami si Kelly Oubre na possible pumalit kay Adebayo sa mga susunod na taon. Hindi naman kasi pabata si Adebayo. Based pa kay Coach Erik Spoelstra, merong mga batang player talaga na kapag hindi gusto yung minutong nakukuha, sinasadyang hindi maglaro ng maganda. Para intayin na bigyan ng gusto niyang playing minutes, saka maglalaro ng maayos. Based mismo kay Coach Erik, hindi naman dapat ganun ang ginagawa ng mga player. Ang problema pa kapag tinuloy ni Kelly Oubre na sinasadya niyang hindi maglaro ng maganda, baka imbes na mabigyan siya ng minuto para magkaroon ng effort ay mabigyan siya ng sulat at maimbestigahan ng NBA. Ilang player na nahuli na may hindi magandang ginagawa sa loob ng court o nagbebenta ng laro. Buti na lang sinabi ni Coach Erik na tinatamad lang yung player niya dahil sa hindi magandang minuto. Naging kakampi pa naman ni Kelly Oubre itong si Terry Rozier na nakakasuhan ngayon. Baka pag-isipan din siya ng NBA kapag may nakitang mali sa mga tayaan online or kaya sa game ng Miami siya agad ang maimbestigahan. Inounsel na rin ni Adebayo, Wade at Haslem itong si Kelly Oubre na dapat mataas ang ambisyon at huwag papaapekto sa minutes na nakukuha. Kapag napansin pa ni Pat Riley kahit ayaw niyang ibigay sa trade si Kelly Oubre, baka matuluyan. At baka mapunta pa siya sa team na lalong hindi siya magagamit. Based pa kay Pat Riley noong nakaraang season, hindi na niya magets yung mga batang player ngayon. Hindi na umuubra yung hit culture sa mga batang player katulad ni Kelly Oubre. Sa ngayon, ang paboritong player ni Pat Riley si Hakes kasi siya yung pinupuri na kahit may injury, naglalaro at kahit nagkaroon ng sophomore jinx last year, hindi nagreklamo. Kapag naglalaro si Kelly Oubre ng nasa 25 minutes pataas, meron siyang at least 14 points, 11 rebounds, 1 steal at almost 2 blocks per game. Double-double machine talaga siya nun. Mukhang mapapaisip din si Pat Riley na i-pull na ang trigger sa trade para kay Ja Morant dahil nagbigay na ang Memphis ng package ng gusto nilang makuha. Ito ay kung itutuloy pa rin ni Kelly Oubre yung antics niya na hindi talaga naglalaro ng maganda kapag hindi binibigyan ng magandang minuto din. Ilang beses na siyang kinall out ni Coach Erik Spoelstra ngayong season pa lang na parang laging nawawala yung effort niya at parang sinasadya niyang hindi maglaro ng maganda. Sa ibang balita naman, since nag-request ng trade si Kuminga paalis ng Golden State, ang Brooklyn naman nilabas na kung anong package ang gusto nilang makuha para kay MPJ. After yan ang report na nag-back out yung Golden State para kay MPJ pero sinabing open pa rin naman silang makipag-discuss. Ang target kasi ng Nets, 2 draft picks ang makuha sa Golden State. First rounder ng 2026 at 2028 kung kayang ibigay ng Golden State yung 2 picks na yun. Kaya kasi nilang tapatan yung kontrata ni MPJ. 2 specific lang kasi ang gusto ngayon ng Brooklyn. Yung 2 draft picks na maaga-agad nila makukuha at makakuha din sila ng ilang draft picks na mas mataas pa naman doon sa mga susunod na taon. Kumbaga, hindi lugi ang Golden State kung ibigay nila yung 2026 at 2028 dahil possible naglalaro pa nun si Steph, Butler at Draymond. Parang sakto lang din sa taon ni Steph. Imbes ang kunin ay yung 2029 pataas. Ang Bucks naman hindi pa sumusuko. Kasama din sila sa team na interesado kay MPJ ngayon. Meron silang isang first rounder at isang second rounder na pwedeng ibigay. Meron pa silang 14 million sa kanilang tax apron. Ang best na pangtapat nila sa kontrata ni MPJ si Bobby Portis at Kyle Kuzma. Pero si Portis mas better na iwan. Mahirap gawin yung trade, pwera lang kung merong willing na sumama sa Milwaukee Bucks at magbigay ng isang first rounder dahil 2 first rounder ang gustong makuha ng Nets. Ang Memphis willing makipag-trade sa Bucks kapalit si Ryan Rollins kasama ang 2030 or 2031 na first rounder. Bumaba kasi yung value ni Ja Morant. Willing ang mga teams na makipag-trade sa Memphis gaya ng Pelicans at Sacramento kung mababang draft capital ang ibibigay nila.
Base kasi sa report ni Sham, ang gusto ng Memphis na makuha kay Ja Morant, young player plus draft capital. Hindi naman binanggit kung ilan. Si Ryan Rollins nag-a-average ngayon ng 16 points, 4 rebounds, 5 assists, 46 and 39. Nasa 23 years old pa lang si Rollins at under contract siya until 2028. So hindi ganun kalaki ang gagastusin ng Memphis kung sakaling siya ang magiging kapalit. Lalo na't maganda yung nilalaro niya sa Bucks. Si Ryan Rollins din ang isa sa candidate para sa most improved player. Bata pa at bargain contract. Yun lang kung willing ibigay ng Milwaukee Bucks para kay Ja Morant. Si Anthony Davis naman expected mariretain ng Dallas after deadline dahil bumaba ang value niya sa trade market. Parang nasa 6 weeks siyang mawawala pa rin sa Dallas. Mga late February na makakabalik si Anthony Davis kung hindi siya mati-trade after ng deadline at bumalik din itong si Anthony Davis, posible niya kasing makasabay nun si Kyrie. Ang chances lang ni AD na matrade kung papayag ang Dallas na magkaroon ng salary dump. Kung ibibigay siya sa ibang team na walang kapalit na draft capital na mataas, example na lang, multiple second rounder, hindi rin magandang image yun para sa Dallas dahil alam na ang gagawin ng ibang media sa kanila. Ibabato pa rin na worst trade. Hindi sila nakakuha ng magandang package para kay Luka nung binitawan nila at hindi sila nakinabang ng maayos kay AD kung sakaling bitawan nila para lang sa mga second rounder.